Mga kwento ni Felmo. Ako po si Tony, taga Makati. Gusto kong ibahagi sa inyo ang aming karanasang magkakaibigan. Noong nagbakasyon kami sa isang probinsya sa may Panay, at nakaengkwentro kami ng mag-inang nakasagutan ng dalawa naming kaibigan. Taong 1998, hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayaring yon. Inibitahan kami ng kaibigan at katrabaho naming si Joey sa kanilang lugar, doon sa probinsyang yon. Eksaktong nag-leave kami pare-pareho sa trabaho kaya naman sumama kami sa kanila para naman makapagliwaliw at magkaroon kami ng kapanatagan ng pag-iisip. Dahil talagang nakaka-stress ang aming trabaho noon. Panay pang overtime namin noong mga nakaraang buwan dahil may hinahabol kaming deadline. Kasama ko ang mga katrabaho ko na si Alan, Mark, at ang nobya niyang si Jenny at ang kaibigan nitong si Nika, at ang kapatid nitong si Lisa. Medyo hindi lamang ako komportable na makasama sina Jenny at Nika dahil may tinatago din silang kasamaan ng ugali. Kahit na prangka, nakakasakit din sila ng damdamin kung makapagsalita sa kapwa nun. Napapansin pa ng iba naming katrabaho, palengkera at iba pa ang tabas ng bibig ni Jenny. Samantalang si Nika naman ay pakitang tao at sipsip sa boss namin. Kaya naman palaging napapaburan. Ibang-iba ang ugali ni Lisa sa kanya. At kahit magkapatid ay sadyang mahinahon at pala kaibigan si Lisa. Kaya naman lalo akong humanga at nagkagusto sa kanya. Kaso, natotorpe ako sa tuwing nakakausap ko siya. At hindi ko masabi-sabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Madalas na kaming tinutokso ng mga katrabaho namin pero wala akong lakas ng loob na manligaw sa kanya. Marahil ay gawa na rin ang pressure at pakikisalamuha sa kapatid niyang si Nika. Matagal ang naging biyahe namin at madalas na nagre-reklamo si Jenny kaso hindi na lamang siya pinapansin ni Mark. Hindi ko malaman kung anong nagustuhan niya sa kanyang nobya. Madalas na lamang niyang pinapalampas at hindi pinapansin ang kasamaan ng ugali nito. Nung dumating kami sa probinsyang yon ay talagang natuwa kami sa kakaibang ambience. Nagtungo kami sa isang kilalang ilog o malinis na ilog doon kung saan naisipan naming maglangoy sa malamig na spring. At talagang nangatog ang katawan ko dahil mistulang yelo sa lamig ang malinis na tubig doon. Wala kaming kapaguran na naglangoy hanggang sa sumapit ang katanghalian. At napansin namin na wala ang presensya ng tatlong babaeng kasama namin. Hinanap ni na Mark at Alan sina Nika, Jenny at Lisa. At napag-alaman namin na nagtungo pala sila sa bayan nun. Kasamang ina ni Joey para mamili ng mga souvenir at magala. Medyo nainis naman si Alan dahil napakagala ng mga babae. At hindi man lamang sila naglangoy at nakihalibilo sa iba pang miyembro ng pamilya ni Joey. Pagkatapos naming makapagtanghalian, kumain kami ng panghimagas at kasunod noon ay nagpasama kami kina Joey patungo sa bayan. Agad namang rumispondi si Joey at gumaya kami patungo sa bayan noon para masundan ng mga kababaihang ito. Medyo may kalayuan din ang bayan pero madali namin silang nahanap sa isang tindahan ng mga ukay-ukay. Inabutan naming nakikipagtalo sina Jenny at Nika sa mag-inang tindera. Inawat na namin sila ni Mark at Alan dahil pinagtitinginan na sila ng mga ilang turista at tindera doon. Mangyak-ngyak namang humihingi ng paumanhin si Lisa kahit na hindi niya maintindihan ang lengguwaheng ginagamit ng ale na mataas ang boses na nanlilisik ang mga mata na nakapukol kay Nika noon. Pakiramdam ko noon ay minumura sila ng mag-inang tindera. Pinagduduro pa sila ng mga ito. Pinapakalma naman ng nanay ni Joey ang ale. Gayon din ang anak nito na galit na nakatingin sa mga kababaihan. Naimasmasan lamang silang lahat noong nagkukumpulan na ang mga taong nagbubulungan sa bawat gilid.
Hinikayat namin sina Nika at Jenny na tumigil na sa pagsasalita dahil mukhang naiiskandalo na kaming lahat. Kami ni Alan, Joey at Mark ang nahiya sa mga inasal ng dalawa naming kasama nun. Kung kaya't humingi kami ng tawad sa mag-inang tindera at mabilis kaming umalis sa kanilang pwesto. Naglakad-lakad kami at naghanap ng ibang tindahan. Kinausap ni Mark si Jenny at pinagpaliwanag kung anong nangyari at kung bakit sila pinagtaasan ng boses ng mag-inang tindera. Ayon kay Nika, napadako sila sa tindahan ng ukay-ukay. Namimili sila ng kasuotan ng biglang hindi magustuhan ni Jenny ang ilan sa mga damit. Nasabi pa nito na pangit at badoy ang mga itinitindang damit doon. Sa kasamaang palad, narinig yun ng Ali at sinabihan niya si Jenny na kung hindi nagagandaan sa kanyang mga paninda, ay malayang makakapamili sa ibang tindahan. Pero nagmatigas si Jenny nun. At lalo pa niyang ipinagdiinan na masama ang disenyo ng mga tindang damit. Dagdag pa nito na malulugi lamang ang bibili sa kanilang mga paninda dahil baduy at parang hindi naman matibay ang mga yon. Kaya lalong naghimutok sa galit ang tindera at doon na tumaas ang tensyon. Bilang kaibigan, ipinagtanggol ni Nika si Jenny sa Ali at nakisabat pa sa pagtatalo nila ang anak nito. Kaya lalong naging magulo ang lahat. Inawat na sila ni Lisa at ina ni Joey pero hindi sila nakinig sa mga ito dahil alam naman nilang may karapatan silang magpahayag ng nararamdaman nila at napapansin nila sa mga paninda. Sa puntong yon ay pinangaralan ni Mark si Jenny na hindi na siya dapat nagsalita ng masama laban sa produkto ng tinderang yon. Pinakiusapan niya itong humingi ng tawad, lalo na si Nika pero nagmatigas ang dalawa. Sumabat sa usapan ng ina ni Joey. Binalaan niya ang mga kababaihan na huwag mag-astang matatapang sa lugar na yon dahil hindi sila taga-ron. At maraming mga hindi normal na tao ang naglipanas sa lugar. At nakakatiyak siyang posibleng gumante ang mag-ina sa ginawa nilang paglapastangan sa mga paninda ng mga ito. Wala umanong sinasanto ang mga residente doon. At tiyak na mga mata lamang nila ang walang latay. Natahimik naman sina Jenny at Nika at nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad na parabang walang narinig. Inis na inis ako sa tagpong yon. Naisip ko na kung lalaki lang sana sina Jenny at Nika, nabatukan ko na sila sa sobrang sama ng kanilang ugali at kawalan ng galang sa matanda. Sila pa tong nagmamatapang samantalang sila naman na talaga ang mali pero pinaglalaban pa rin nila ang baluktot nilang paniniwala sa sarili. Nagpigil na lamang ako ng nararamdamang yamot dahil inirerespeto ko ang mga pagkakaibigan namin ni Mark at ayokong masira ang buong araw ko dahil lamang sa kagaspangan ng ugali ni Jenny at Nika. Hapon na nang makabalik kami sa lugar kung saan kami nakapwesto. Pinatuloy kami sa vacation house at eksaktong nawala naman ng kuryente noon. Tanging lampara at ilawan sa gasera lamang ang naging tanglaw namin. Sabay-sabay kaming naghapunan ng masasarap na sariwang isda at uminom kami ng alak. Pasado 9:00 ng gabi ay nagulat kami sa malalakas na sigawan, buhat sa tinutulugan ng 3 babae na yon. Nagmamadali kaming nagtungo doon at nakita namin si Jenny na nagsusuka sa kama samantalang si Nika naman ay nahihilo at mataas ang lagnat habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Binigyan sila ng gamot ng ina ni Joey. Pero lumipas lamang ang ilang minuto, hindi pa rin epekto ang gamot na yon. Namamawis ng malalamig ang 2 dalaga. Humingi na kami ng tulong para madala sila sa ospital kaso biglang natigil ang aming pag-uusap nang may naulinagan kaming pumapagkaspas sa may bubungan.
Sinenyasan kaming tumahimik ng ina at ama ni Joey habang nakikiramdam kami sa mga kumakalabog sa may bubungan na yon. Kinilabutan kaming magkakaibigan dahil hindi namin malaman kung anong nangyayari at kung anumang nilalang ang nasa bubungan ng vacation house. Makalipas ang ilang minuto, nawala ang mga kaluskusan sa bubungan. Lumipat ang ingay sa bahaging dingding at tila may nagkukutkot at gustong makapasok sa loob ng aming tinutuluyan. Kahit na medyo kinakabahan na kami ay nanatili kaming tahimik at hindi gumawa ng anumang pagkilos alinsunod sa mga inutos sa amin na mag-asawa. Makalipas ang ilang sandali, biglang nawala ang mga ingay sa paligid nun. Kumuha ng itak ang tatay ni Joey at pagkatapos ay lumabas ng bahay. Inutusan niya kaming wag na munang sumunod paglabas ng bahay hanggat hindi niya natitiyak na ligtas sa buong paligid nun. Hindi namin malaman kung anong nangyayari kaya naman nagpumilit na akong magtanong sa ina ni Joey. At doon ko nakumpirma na may aswang na umaaligid sa buong kabahayan. Hindi ko malaman kung matatawa ako o matatakot dahil hindi ako naniniwala sa mga aswang. Pero paano ko maipapaliwanag ang nilalang na nagtungo sa may bubong at dingding ng bahay na yon? Hindi yun kagagawa ng isang ordinaryong ibon lang. Hindi ko alam kung anong klaseng misteryo ang bumabalot sa lugar na yon na hindi maintindihan ng aking isipan. Makalipas ang ilang sandali, nakaamoy kami ng mabahong goma. May nagsusunog ng goma sa labas ng bahay at napansin namin na tatayo ni Joey. Nabanggit sa amin ng nanay ni Joey na ang pagsusunog ng goma ay paraan para maitaboy ang mga aswang. Makaraan ng konting minuto, pinalabas kami ng bahay ng tatay ni Joey. Nakatiyak naman kaming walang anumang nilalang sa paligid nun. Inutusan niya si Joey, ganun din ang binata nitong kapatid na magtungo sa kapitbahay nilang si Mang Lucas at dalhin ang dalawang babae sa bahay ng kumpare niya manggagamot na si Mang Gaspar para malaman kung anong uri ng sakit ang dumapos sa mga ito. Sumunod naman si Joey at pinagtulungan namin ni Alan at Mark na alalayan sina Nika at Jenny kasama si Liza. Nagdala kami ng ilawang gasera na tanglaw namin sa madilim na paligid na yon. Nang makarating kami sa bahay ni Mang Lucas, nakipag-usap sa kanya si Joey sa kanilang lingwahe. Mangyari palang tricycle driver si Mang Lucas at pinasakay niya kami sa malaki niyang tricycle. Pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa bahay ng manggagamot. Ilang kilometro din ang layo ng bahay ng manggagamot at napapansin namin na nanghihina at namumutla ng dalawa. Nang makarating kami sa bahay kubo, kinarga ni Alan at Mark sina Nika at Jenny nun. Pinapasok kami sa loob ng kubo ni Mang Gaspar. Medyo mabaho ang loob ng kubo. Naghalo-halo ang usok at amoy ng mga halamang gamot. Pinahiga niya sa mahabang lamesang yari sa kawayan ang dalawang dalaga at pinulsuan. Naging seryoso ang kanyang mukha at pagkatapos ng ilang sandali ay naghanda siya ng mga kagamitan sa panggagamot. Pinausukan niya ng isang bao na nilagyan niya ng insenso at ligaw na halaman. Pagkatapos ay umusal siya ng kakaibang salita na hindi namin maintindihan. Lumapag kami sa sahig at pinanood ang ritual na kanyang ginawa. Nagsususuka pa rin si Jenny habang namimilipit naman sa sakit at naliligo sa pawis si Nika. Kinakabahan na kami sa posibleng mangyari noon. Hindi ko na rin maipinta ang mukha noon ni Mark habang pinagmamasdan ng kanyang nobya. Samantalang lumuluha naman si Lisa habang patuloy na nagdadasal para sa kaligtasan ng kanyang kapatid.
Lumipas ang mahigit 1 oras. Natapos ang ritual at mahimbing na nakatulog ang 2 dalaga. Kinausap kami ni Mang Gaspar sa maliwanag at mahinahong tinig. Batay sa kanya, nabati ang aming 2 kasamang babae. Gumamit ng palipad hangin ang mga kumulam na balak sana niyang ibalik ang kulam sa mga ito. Mukhang malaki umano ang atraso ng 2 dalaga dahil hindi lamang sila basta-basta kinulam, kung hindi inaswang pa sila ng 2 mag-ina na lumitaw ang imahe sa loob ng baong yon. Doon namin nadiskubre na ang mag-inang tindera ang kumulam kina Jenny at Nika. At posibleng sila rin ang mga aswang na nagtungo sa bubong ng vacation house na yon. Sa puntong yon ay naglakas loob ang nanay ni Joey na ikwento kay Mang Gaspar ang naging engkwentro ng 2 dalaga nung magtungo sila sa bayan para mamili ng mga damit. Ipinalarawan ni Mang Gaspar ang mga anyo na mag-ina at laking gulat niya nang magtugma ang mga paglalarawan ng nanay ni Joey sa kanyang kakilalang mag-ina na yon. Ayon kay Mang Gaspar, ang mag-ina ay dati niyang kapitbahay bago lumipat ang mga ito sa bayan. Sila ay nagangalang Inosensya at ang anak na si Luisa. Nabibilang sila sa angkan ng mga mangkukulam na aswang pero hindi umano sila nananakit ng basta-basta ng mga tao. Puwera na lamang kung ginawan sila ng hindi maganda. Sa pagkakaalam niya ay hindi kumakain ng laman loob ng mga tao ang angkan ni Inosensya. Bagkos ay laman loob ng mga hayop ang kanilang pagkain nun. Naitanong ko kung paano mawawala ang kulam sa katawan ng 2 dalaga. At ang tanging naisagot lamang ni Mang Gaspar ay humingi ng kapatawaran sina Jenny at Nika sa mag-inang yon at pagsisihan ang kanilang ginawang kasalanan. Matapos noon ay wala na siyang ibang binigay na alternatibong sagot sa amin. Nagising na rin sina Nika at Jenny. Medyo nangihina pa silang 2 pero bumalik na rin sa dati ang kanilang mga kulay. O kahit papano ay nawala na rin ang pagsusuka at pananakit ng kanilang mga tiyan. Nagpasalamat kami kay Mang Gaspar at hindi man lamang siya nagbabayad kahit na magkano sa amin nun. Mapayapa kaming umalis sa kanyang kubo. Bumalik kami sa vacation house. Kinabukasan, kahit medyo nanghihina ang mga pangangatawan, ay sinubukan na Jenny at Nika na magpasama sa bayan sa mga magulang ni Joey para magtungo sa bahay ng mag-inang aswang. Sumama na rin kami ni Liza, Alan at Mark para maalalayan ang 2 dalaga. Hindi naman kami nag-aksaya ng oras at sa tulong ni Mang Gaspar na nagbigay sa amin ng panuto kung saan matatagpuan ang bahay ng mag-ina, ay madali namin yung napuntahan. Inabutan naming nag-aalmusal ang mag-inang yon. Nung una, ayaw kaming kausapin ni Aling Inosensya. Kaso sa pamimilit at pakiusap ng nanay ni Joey, ay malugod nila kaming pinatuloy at kinausap sa kanilang maliit na dampa. Doon ay taos-pusong tumingi ng tawad sina Nika at Jenny sa pagsasalita nila ng masasama laban sa mag-ina. Napaiyak sila at halos mapaluhod sa pagmamakaawa na tanggalin na ang kulam sa kanilang mga katawan. Hindi naman naging madali ang lahat. Sinumbatan pa sila at sinermon na ni Aling Inosensya pero sa huli ay nagbigay ito ng makahulugang payo na hinding-hindi namin makakalimutan. Haniya, maging aral na sa aming lahat na hindi sa lahat ng bagay ay magaganda ang lumalabas sa aming mga bibig. Matuto kaming magpreno at isiping mabuti kung maganda o masama ang magiging epekto ng mga sinasabi namin sa damdamin ng ibang tao. Dagdag pa niya na nasa pamahalaan kami na may malayang karapatan na maipahayag ang sarili pero piliin namin ang mga bagay na hindi makakasakit sa damdamin at pandinig ng aming kapwa.
para maiwasan ang kaguluhan at hindi pagkakaunawaan. Sa puntong yon ay tumango na lamang kami. Hindi kami makapagsalita. Tagos sa puso ang mga sinabi nila at talagang nakonsensya sina Nika at Jenny sa kanilang mga narinig nun. Matapos ang mahabang pakikipag-usap, pinatawad na rin sila ng mag-ina at binalaan na wag nang magpapakita sa kanila sa mga darating na araw at pagkakataon. Nagpasalamat naman kami dahil sa kabila ng lahat ay pinili pa rin nilang tanggapin ang pagkakamali ng dalawa at nagawa nilang magpatawad. Hindi na nila kami inalok ng anumang pagkain. Hindi na rin naman kami nagtagal sa kanilang bahay at umalis na rin kami noon. Pagkabalik namin sa vacation house ay hindi na muna kami gumala at sa mga oras na yun ay naisip na rin nila Nika at Jenny na unti-unting baguhin ang kagaspangan ng kanilang pag-uugali sa ibang tao. Bagay na lubos naming ikinagulat at hindi nagtagal, lubos naming ikinatuwa. Lumipas pa ang ilang araw ay natutunan na rin na makipagkaibigan nina Jenny at Nika sa iba pang kamag-anak ni Joey. Wala na kaming marinig na anumang masasamang salitang ibinubulalas nila sa ibang tao noon. Hindi ko na rin sila kinakitaan ng pagiging mapagmataas at talagang tunay na kabaitan ang pinapakita nila sa mga tao sa lugar na yon. Lalong tumibay ang relasyon ni Mark at Jenny, samantalang pinayagan na naman ako ni Nika na manligaw sa kanyang kapatid. Alam niyang matagal na akong may pagtingin kay Lisa. Marahil ay natatakot lamang ako dahil baka hindi ako pumabor sa kanya at tiyak na lalait-laitin lamang niya ako. Nung makabalik na kami sa Makati, nagpatuloy kami sa pagtatrabaho. Laking gulat ng iba naming mga katrabaho sa unti-unting pagbabago ng ugali ni Jenny at Nika. Natanong pa ako ni Alice na katrabaho ko kung ano ang nakain o masamang hangin ang nagpabago ng ugali ng dalawang dalagang yon. Pinagkatiwalaan ko naman siya. Matagal ko na siyang kaibigan kaya ipinagtapat ko sa kanyang lahat. Napahalakak naman siya at nasabi sa akin na kung hindi pa nakulam sina Jenny at Nika, hindi pa magbabago ang ugali nila pero nararapat lamang daw yung nangyari para matuto sila at maging aral na din ang ginawa nilang kapangahasan at pagsasalita ng hindi maganda sa ibang tao. Naging inspirasyon sa amin ang pagbabakasyon namin sa isla na yun ng Panay. Natutunan naming maging mapagkumbaba at makisama ng maayos sa mga tao kaya naman baon-baon namin ang magaganda at masasamang alaala sa aming hindi malilimutang bakasyon. Maraming salamat mga kagiliw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Kagaya po ng sinabi ko, ang next na shoutout natin is November 20 na. Hindi muna ako makakapag-receive ng mga shoutout ngayon dahil nasa bakasyon po ako. Okay? So, ayun. Shoutout sa mga nag-renew ng kanilang membership sa YouTube channel natin. Maraming salamat. Happy 1 month, Jimwell de los Santos. Happy 5th, Gemaline Custodio. Happy 10th, Miss Crife and Flores Jajazil Labto. Happy 13th, Naya Smith and Manuel Aputen. Happy 15th, Merly Alonso. Happy 17th, Leia Andesa. Happy 19th, Elion Elise Elizer Matalobos. And Teresa. Happy 21st, Sun Love and ang Sundo Horror Stories. Happy 22nd, Christine Olson. Happy 28th, Random. Happy 29th, Thelmo Loves. Maris. Happy 30th, Maria Teresa Pineda and Maricar Pastrana. Happy 32nd, Jessica Mulay. Happy 41st, Joan Ueda. Maraming salamat sa mga nag-message naman. Sir, pa-shoutout po this coming Saturday. Birthday ko. Happy birthday bukas. Trad Remji.
Shoutout sa mama niyang si Matilda from Kath, Mendoza. Super shoutout naman birthday ng asawa ko ngayon, November 3, Annalyn Salyao, at pa-shoutout na rin sa mga katrabaho namin na laging nakikinig sa'yo, lalo na sa mga graveyard shift sa Somnomed ba? Or Somnomed Philippines from Romel Nagrampa, Salyao. Super shoutout sa papa ko na si Oliver Benisano. Palagi po siya nakikinig sa mga kwento mo sa YouTube. Sana manotice mo po. From Mark Angelo Benisano. Sir, good day po. Gusto ko lang sanang batiin ang boyfriend kong si Alan ng happy 1-year anniversary. Sana tumagal pa yung relation natin. Dapat hindi magtatagal. Dapat hindi mo sasabihin na sana magtagal pa. Sana hindi na matapos. Nax from Fats Pumarin. Ay lumakagili, maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas po ulit.